nakakita na ba kayo ng proper way of practicing pasarela? Pues, ito ang mga ginagawa ng mga candidates pag nagpapasarela training sila. So, katulad ni Hurling Boodle's pasarela practice, ganito ang nangyayari. Pero, sa pageant mismo, ibang-iba and magiging pasabog talaga. So, pag-uusapan natin ngayon yung walking Hurling Boodle at paano ginagawa ang isang pasarela. First of all, ano nga ba ang pasarela? So, we are going to have an example, yung ginawa ni Miss Universe 2008 na si Diana Mendoza from Venezuela. So, habang piniplay ko yan, ang pasarela is a type of walk. So, ito yung tinatawag na catwalk sa pageant. So, iba yung catwalk sa runway. Yung pasarela is ginagawa ito ng mga contestants para lumampas sa stage, sa entablado. Wearing their swimsuit, wearing their gown, wearing their kung anong attire man ang pwede lang i-wear. So, yan po yung walk na yan. And then, if you are just only for Hurling Boodle, dahil gusto mo lang makita yung mukha niya and hindi mo iniintindi kung ano yung pasarela, pues, hindi mo talaga maiintindihan ang video na ito. It's because we are going to talk about more sa pasarela. Para sa mga pageant fans, maiintindihan nyo itong topic natin for today. It's because related ito sa practice ni Hurling Boodle sa kanyang pasarela. So, nung tinawag siya as one of the top 40 candidates, nakita natin kung paano siya mag-walk. So, ganyan, yung candid walk niya. Marami ang nag-comment na hindi niya naisip na ino-observe siya ng mga tao and the way she walked on that stage, parang nawala yung pagka-finesse niya. Parang, alam niyo yun, yung wala lang, yung parang hindi niya inisip na pwede niyang i-practice yung walk niya habang tinawag siya. So, yun yung naging comment sa kanya nung tinawag siya. But then, kung i-compare natin, ano nga ba ang nangyayari sa training? I'm going to show you yung isang example, pero hindi naman lahat ganyan. Pero parang ganito yung nangyayari kapag nagpapasarela, nagpa-practice pasarela. So, maloloka kayo, ganyan na ganyan, mabilis, tapos parang may aerobics, parang exercise siya, and then parang sumasayaw. So, sa mga ibang countries, ganyan sila mag-practice ng pasarela. So, kapag nagpa-practice yung mga aspiring candidates, pressure talaga yung physical na fitness because ganyan mag-pasarela practice sa isang araw. So, how many hours per day? Siguro umaabot ng, I'm not sure, mga 6 hours, ganon, 8 hours. So, puro ganyan yung ginagawa hanggang sa masanay yung katawan mo para maging mas confident ka pa kapag nasa pageant night ka. And yes, ihahalin tulad natin ito sa walk ni Venezuela versus Colombia. So, we are going to play another video, yung pagko-compare sa kanilang dalawa. Pero, i-observe natin kung paano sila mag-walk, rumampa. So, we're going to play and makikita natin si Venezuela. So, si Venezuela ay highly trained. So, sa mga candidates from Venezuela, they are so much na trained, as in, nag-enroll sila sa beauty pageant camp. Mag-stay sila doon for 3 months. So, ganyan yung ginagawa nila. And that's the output. May kita nyo sa swimsuit. Grabe. Diba? Very confident. Very malakas yung appeal. Hindi pa bebe. So, wala kang makikitang pa bebe walk na rumara pa sa stage. So, alam mo yun, very malakas yung stage presence nila. So, hindi lang sa swimsuit, pati rin sa gown. And makikita nyo sa gown, alam mo yun, parang naglalaro ka lang sa entablado. So, ganyan yung gown. And, pagdating naman kay Colombia, makikita nyo na iba din yung paghubog ng katawan niya, yung pag-walk niya.
So, ang ginagawa ni Colombia is, syempre, yung pag-sway ng hips. Makikita mo na gumagano-gano yung hips niya. And sobrang lakas ng appeal niya sa audience. So, dyan dapat i-base ni Herlin Budol yung mga practice. Ganitong videos dapat yung pinapanood niya para magkaroon siya ng idea para i-improve yung kanyang walk. And yung gown. So, makikita niyo yung gown, ibang-iba talaga zumapa ang mga Latina. So, kapag alam mo ang daming parang flowy na design yung gown mo, dapat marunong kang magkaroon ng scene. So, ganyan yung ginawa ni Colombia. Kaya siya yung best in swimsuit and best in gown. So, dito talagang magkakaroon ng significant na idea ang isang candidate para alam nila kung paano i-improve pa yung kanilang walk. So, yes, if you are really a pageant fan, ma-appreciate mo yung walk nila. Pero kapag you're just watching this video para ma-update lang kay Herlin Budol, para makita mo lang yung mukha ni Herlin Budol, baka, I'm sorry guys, baka hindi nyo ma-appreciate yung video na ito. Kasi it's all about pasarela. Understanding yung importansya ng pasarela ng isang beauty pageant. So, yes, this is really very relevant sa every candidate para magkaroon sila ng idea kung paano i-improve pa yung kanilang walk and confidence sa stage. How about yung example sa pasarela ni Herlin Budol? So, as you can see, sa video na ito, nasa pangangalaga siya ng kagandahang Flores Camp. So, ano nga ba ang kagandahang Flores Camp? Ito ay isang beauty pageant camp na nag-train sa mga candidates sa beauty pageants kung paano i-improve yung kanilang walk and to improve their Q&A. So, makikita niyo si Herlin Budol na nag-walk siya and hindi pa niya pinapakita yung full na blast na walk niya. So, pasikreto pa lang because they are still formulating yung right recipe sa pasarela ni Herlin Budol. And hinahasa pa yung walk niya, yung signature niya. Tapos, ina-analyze talaga yung hubog ng katawan niya, personality niya, and kung paano niya i-deliver yung walk niya sa entabladong yan. So, marami pang gagawin sa walk niya. So, currently, ganyan yung makikita nyo na paglakad niya. So, yes, I'm showing a video of her sample pasarela. And, hindi lang yan. Meron pa siyang mga ibang videos kung saan nagpa-practice walk siya. Yung isa naman is by Wilma Dasent. Ginawa ata itong walk niya nung nagbisita siya sa restaurant ni Wilma Dasent. So, naka-gray siya and tinuruan siya kung paano mag-model. So, during that time, hindi pa parang na-formulate pa lang yung kagustuhan ni Herlin Budol, yung plano niya na sumali sa pageant. So, yan, nag-i-start pa lang siya na i-improve yung kanyang walk. So, makikita niyo na hindi pa gaano gumagalaw yung hips niya. So, parang meron pang konting improvement pa. Parang pigil na pigil pa lang siya sa walk na yan. And, yes, I think dyan na yung time na pinag-iisipan na niya na baka na pwede siyang sumali sa pageant. At ito pa yung mga tatlo sa dapat na panoorin ni Herlin Budol para i-improve ang kanyang pasarela walk. So, habang nagtitraining siya, dapat meron din siyang time para manood and then mag-walk, then manood ulit and then mag-walk. So, ito yung kay Venus Ra. Noong nakita ko siyang mag-walk, magpasarela sa stage na naka-swimsuit, sobrang linis, sobrang finesse ng kanyang pag-sway sa runway. So, yes, nakaka-inspire siya. That's why, nung mga following na candidates, yung mga sumunod na years is na-inspire talaga sa walk ni Venus Ra. Kaya, nag-improve palalo yung mga walk ng ating mga Philippine delegates. Kaya,
siya ang tinaguriang the woman who started it all. So, ayan guys, yung performance ni Venus Ra nung sumali siya sa Miss Universe, nung nirepresent niya ang Philippines. Makikita niyo sa gown and sa swimsuit. So, pulido-pulido, hindi pa bebe yung walk ni Venus Ra. Kaya ang daming nakaka-proud sa kanya dahil sa walk na yan, umabot siya sa top 5 sa Miss Universe. So, hindi birong pumasok sa top 5 kung hindi ka marunong mag-pasarela. And then, tumako naman tayo kay Catriona Gray nung sumali siya sa Miss Universe. So, one short clip is nung sa preliminary nung swimsuit niya. So, dyan sa swimsuit niya yan, dyan sumikat yung kanyang slow-mo walk. So, ayan, nagkaroon siya ng signature walk. Yan din dapat yung isipin ng mga ibang candidates kapag sumasali sa pageant to have their own signature walk. Kaya kung makikita nyo, signature yung ginawa ni Catriona Gray. Tumatak sa mga pageant fans kung paano niya ginawa yung signature walk niya. Tapos, marami ding gumaya sa kanyang signature walk na slow motion bago lumampa sa stage. So, nakaka-inspire talaga kapag meron kang distinct or sariling version ng inyong walk na makakapagtatak sa pageant fans. And after Catriona Gray, we will now proceed sa newly crowned Miss Universe Mexico 2022. Makikita mo talaga the face, the confidence, yung walk. Makikita mo overall package siya. Napakalakas ng kanyang dating sa stage, napakalakas ng confidence niya, tapos umaura-ura siya bago siya mag-smile. And nakita natin kung paano siya rumampa. Pinerfect niya talaga, inaral niya talaga yung lakad niya. So, yan yung isa sa mga perfectly trained candidate kung paano niya talagang ihulma yung sarili niya, yung confidence niya, tsaka yung dating niya sa stage. Kaya kung titignan nyo, siya yung nanalo kasi nga alam niya kung paano niya idala yung sarili niya sa stage. So, she will be the isa sa mga pinakamalakas na kalaban ni Celeste Cortesi sa Miss Universe 2022 dahil ang lakas ng dating niya, perfect ang kanyang walk, perfect lahat ng aura niya at dating niya. So, Celeste should also watch out for this candidate sa Miss Universe 2022. Ngayon, babalikan ulit natin yung walk ni Herlyn Budol sa mga previous practices niya. Kaya, ngayong napanood nyo na kung paano maglakad ang mga Latina at mga winners, titignan natin yung walk ni Herlyn Budol ulit. So, makikita natin na parang kulang pa, di ba? Kulang pa yung sway. Kulang pa talaga. So, she needs more practice. And tignan niya mabuti kung paano niya ibagay yung facial expression niya tsaka yung body language niya para yung confidence level niya is aapaw. So, yan yung isang pag-aaralan ni Herlyn Budol. And kung hindi nyo pa naiintindihan yung pasarela, pues at least ngayon nagkaroon na kayo ng idea. Hindi lang yung dahil gusto nyo lang makita yung face ni Herlyn, kundi dapat ma-appreciate nyo rin ang mga pasarela sa pageant. Tapos, yung isa pang walk ni Herlyn Budol sa Kagandahang Flores. So, syempre nagkaroon na kayo ng idea. Ayan yung walk ni Herlyn Budol. So, hindi niya pinakita yung signature pose niya o yung walk lang. Wala siyang signature na parang aura. So, yan muna yung pahapyaw ng kanyang practice sa Kagandahang Flores. So, makikita nyo talaga na maraming category sa pasarela. Akala nyo lang, lakad lang yan. Pero hindi. Nakikita nyo naman siguro yung facial expression, yung confidence, yung dating niya sa stage, tapos hindi pa bebe ang walk. So, I hope hindi pa bebe yung magiging outcome ng lakad ni Herlyn Budol kapag nasa entablado na siya ng Binibining Pilipinas. And yan po yung analysis natin sa Hipon Pasarela Walk ni Herlyn Budol ngayon. So, yes, it is night time and katatapos lang ng duty ko. So, I'm going to edit this video para sa inyong lahat, sa mga nag-aabang kay Herlyn Budol. And, yes, hindi lang ito
about kay Herlin Budol, kundi at least nagkaroon na kayo ng idea kung ano ang ibig sabihin ng pasarela. At hindi lang yan paglakad sa stage. Marami pang ibig sabihin yan, mas deeper ang connection yan. So, sa face, sa aura, sa walk, sa tindig, sa confidence. So, marami pang iba dyan. Hindi lang yung just watching your idol, but also understanding the real concept of pasarela in pageantry. So, I hope may natutunan ulit kayo dito sa video na ito. And if you want more updates, and syempre sa mga videos na sisingit na ako ng mga ibang personalities na iba lang. So, yes, I hope na patuloy nyo din pa rin akong pinapanood kahit na hindi si Herlin Budol. So, thank you guys for watching. If you want more, mag-subscribe lang kayo sa channel ko, The Star of Pageantry Vlogs. Ayan. And comment down below lang kayo kung meron kayong mga request. So, that's it guys. Always stay safe and subscribe and click that notification bell para happy tayong lahat. So, wow.